Good evening, ito meron naman tayo ditong Epson L3210. Alright, so yan. So yung problema nito is paper jam. So kung manonotice ninyo, binuksan ko na siya. Actually, so hindi ako sana magdo-document, pero for the sake of this problem, at least para maalaman ninyo kung paano siya i-troubleshoot. So ganun lang, babaklasin nyo lang, tatanggalin nyo lang yung cover nya. Then yung cover dito sa likod, then dito, then pati yung waste ink pad. Kasi kapag hindi mo tinanggal, hindi mo matatanggal yung kanyang paper jam. Ayun yung papel. Kung manonotice natin yung papel niya, ayan, nakaipit talaga sa loob. So in this case, hindi mo siya basta-basta mahuhugot na lang kasi there's no chance na para mahugot mo pa siya palabas. Kaya ang gagawin natin, bubungkalin natin siya. So dito sa part na to, tatanggalin natin tong part na to. So ganito lang yun, how to execute. So tanggalin nyo yung screw dito guys. Ayan. From here. So tanggalin yung screw dito. Then that's it. Tanggalin nyo yung ruler nya. Then ito, tatanggalin na natin yung ano. Ito naman yung head. I-move natin sa center. Then tatanggalin natin yung kanyang timing belt. So ganito yung paggawa niyan. Yan. Hanggang sa matanggal siya. Alright. So from that, so may dalawang screw yung ano natin. Maliit na screw yung ating dynamo. Tatanggalin din natin yun. Okay. So kailangan pa ba? So parang hindi na guys. So ganito na lang. Ito. Tatanggalin natin itong screw na to. Ito. Tanggalin natin yung screw, then that's it. Yan. Then meron pa siyang screw dito, so tatanggalin natin. Yung may screw yan sa ilalim. Tatanggalin natin yan. So kapag ganito kasi yung paper jam niya na naiwan sa loob, so medyo mahirap na siyang tanggalin kung hindi mo siya baklasin lahat. Kaya yan, kung manonotice natin, binaklas ko siya lahat. Alright, so medyo ayaw matanggal nito. Right, so yan. So from that, so move natin yung head doon. So dapat pala hindi na natin tinanggal yung kanyang ito yung kanyang belt at yung kanyang ruler guide. Okay, iangat lang natin to. Yan. So pagkaangat natin yan, pwede natin tanggalin na. So yun, di ba? So ito. So kahit anong gawin mong hugot dyan, hindi mo yan basta-basta matatanggal. So kailangan talagang baklasin mo siya. Alright. Then from that, ibabalik natin ulit. So careful lang kayo sa pagbalik. So dapat ito maibalik nyo to dito. Kasi nasa loob yan. Then ipupush down mo na siya. Pero before that, try to inspect kung meron pa bang naiwan. Kasi kapag binalik mo na yan, then may naiwan pa, ang mangyayari niya, so uulit ka ulit. So tingnan mo. Right, so ayan, so wala na. Pwede na natin siyang ibalik. Then ganun, balik na din natin yung kanyang screw. So unahin natin yung screw dito sa part na to. Okay. So sana nakikita ninyo. Yan. Then after that, yung screw din dito sa taas. Dito balik natin. So dapat wala kayong makalimutan na screw sa pagbalik niyan kasi magkakaroon yan ng epekto sa printer Kasi yung screw naka-design yan to protect the printer. Kaya kailangan maibalik lahat ng screw. Right. 'Right.
That's it. Then, yun nga, dapat hindi natin to tinanggal, ibalik na lang natin ulit. So, since natanggal natin to, so ito, natanggal siya, ibalik natin yan. Hawakan natin, then ito. That's it. Alright. Then, ibalik na natin yung ating, ito. So, sana nakikita ninyo. So, I do this so many times. Kaya, alam ko na kaya nyo na itong gawin. Alright, yan. Then, balik natin to. Alright. So, ganun lang magtanggal ng paper jam. Kailangan mo talagang bungkalin to. So, there is no possible way to remove the crumpled paper just like this. So, yun lang yung pinakamparaan niya. Then, balik natin yan dyan. Then, ibalik na natin yung mga tinanggal natin. So, since pinakita ko sa inyo na bungkal na to, so yung pagbalik na lang, kung paano ko siya binalik, ganun din ninyo siya tatanggalin. Alright. So in this case, so balik muna natin yung yung cover niya sa side. Ito. Pagbalik ng cover sa side, dahan-dahan nyo na lang. And that's it. Then dito, iaangat nyo lang to para pumasok siya doon. Alright. After that, balik na natin yung waste ink pad. So ito, nanggaling na to sa atin. Bumalik lang kasi nga nag-paper jam. So nagkaroon siya ng problema. So kinain yung bond paper, then hindi na nailabas. Then pasok natin yan, lagyan natin ng screw dito. So, para hindi matanggal yung ating waste ink pad. Then, after that, yung cover niya. Right. Balik natin yung cover. That's it. Then, lagyan natin siya ng lock. Lagyan natin siya ng screw. Alright, so from that part, ikutin natin. Balik na natin yung kanyang scanner. So, ito yung scanner. So, sa pagbalik ng scanner, so, ilalapat mo lang siya dyan. Okay. Yan. That's it. So, pag nailapat mo na yung scanner, balik mo na yung kanyang tatlong flex cable para sa power button, photocopier, and yung supply ng copier. So, dahan-dahan lang. So, in this case, you need to be very careful while doing this kasi pwedeng pag nagkamali ka, magkakaproblema yung ating scanner. Right? So, after that, babalik na natin yung cover. So, dapat nakaangat ito. Yan.
lapat mo dyan, then that's it. So, lagay mo dyan. So, ganun lang. Then, push. Then, lalabas mo lang yung kanyang flex cable dito. Dapat hindi siya naiipit. And after that, okay na siya. Ayan. So, ganun lang siya kasimple. So, kailangan mo talaga siyang bungkalin. So, may hirapan ka lang siguro sa pagbungkal. Then, after that, itry na natin. So, this is the power cord. Plug in and power on. Alright. So in this case, titingnan natin kung mag-feed ba yung bond paper, kung kakainin niya ba, kung hindi na ba siya magpe-paper jam. Kasi kung hindi niya kakainin or magpe-paper jam siya, ibig sabihin nun mayroong problema yung printer. Okay, so lagyan natin ng bond paper. So let's have something to be photocopy with. So lagyan natin dito. Then in this case, photocopy natin siya na black muna. Black. Then tutulungan natin yung printer na kainin yung bond paper. Hawakan natin yung isang bond paper, i-guide natin yung printer. Then copy. Then hawakan natin yung isang bond paper. So dapat siya lang yung kainin ng bond paper. Nung printer, I mean. Ayun. So yan, may error talaga siya guys. So may error siya, yan o. So nag-try tayo mag-photocopy, then ayun. So nag-stop yung bond paper. Let's power it off. Then power on. So dapat lalabas yung bond paper. Kusa dapat yan lalabas. So hindi pa pala doon nagtatapos yung problem nito. So hindi lang pala doon sa pagtanggal ng bond paper. Yan. So dapat lalabas yung bond paper na kinain niya. So hindi niya lang tinapos yung pag-photocopy. Okay. So pag lumabas yung bond paper, ibig sabihin wala siyang bara sa loob. So nag-error lang talaga siya. Sige. Tanggalin muna natin yung screw. So in this case, kung manonotice natin, so power button, naka-on, then naka-stable double orange dito. So ibig sabihin, error. Pa-power off mo yan, then i-turn on mo, then magbabalik yan sa dati. Then magre-response yung kanyang head. Ayan. Okay. So let's try it once again. So isang beses pa. So in this case, lagyan lang natin siya ng isang bond paper. Then, so let's have a photocopy. Let's see. Ayun, alright. Okay, so bakit ba yun nangyari? Kasi from the previous error, hindi pa siya naka-recover. So in this case, naka-recover na yung kanyang yung printer natin. Then yun, nag-feed na yung bond paper. Then kung notice natin, nag-automatically cleaning siya kasi yung system niya na-recognize niya na may problema yung or may previous problem yung printer. Right? So in this case, okay na yung printer. So balik na natin yung kanyang screw. So yan, tatanggalin nyo lang screw dito, then angat yung itong scanner, then tanggalin nyo yung mga flex, then tanggalin mo to, tanggalin mo to, tanggalin mo yung
yung waste ink pad, then yun na yun pinakita ko sa inyo kanina. So ganun yung pagtanggal ng bond paper. Okay, take note, ganito lang yun. So sa pag kinain yung then nag paper jam, so hayaan yung lumabas yung bond paper dito, so wag nyo hugutin doon sa likod. So wag nyo hugutin doon sa likod kasi mas malaki yung problema niyan kapag nagkataon. So hayaan nyo lang lumabas siya. Kung hindi naman lumabas kagaya nito kasi nakrumpled siya, much better na buksan nyo yung printer. Yun yung pinakang best way para hindi magkaroon ng malaking problema yung printer. Alright, so in this case, okay na yung printer, pwede na nating ibigay kay customer. Okay, so thank you so much. This is always your Kotek Alan Tamarino signing off. Peace out, guys.